Ayan guys, mga swabe, papakain tayo ng BD natin. Hindi ko na na-video, may kumain na tong isa. Ito. Tignan natin. Dark red natin. Takaw. Yung isa doon. Nagchichill pa. Hindi pa kumakain yan. Yan, nagpapakain ako tuwing alas 10 ng umaga. Pero ngayon it's 11 na, medyo na late kasi may mga ginawa pa ako. Focus natin. Sarap ang pakain mga kaswabs pag pinapakawalan talaga sa sa enclosure nila kasi na-exercise na rin sila dahil hinahabol nila. Hindi sila masyado ngayon, hindi sila masyado ganun kabilis kumain kasi siguro dahil umuulan ng umuulan, inaantok. Yun na, Perena. Ang pangalan ng dark red ko, Perena. Tapos itong medyo mag-green na mag-green na zero, mocha. Tapos yung kulay puti, yung zero natin, pure white, milky. Ito, Grace. Mas gusto nila yung hinahabol. Yan. Gusto nila yung gumagalaw eh. Yung mga nagtagong mga dubil sa singit-singit, huhulihin rin nila yan pag nagutom sila. Hahanap, i-hunt nila yan. Walang nakakaligtas sa kanila. Pero sayang pa malaki. May nagtago talaga. Yung isa busog na naka-standby na dun. Si Mocha. Yan si Mocha mga kaswabs. Ito si Milky, tapos si Perena. Madalas dito sila nagtatambay sa UV light nila. Pero pag nagpapaano sila, papainit dyan. Mukhang tapos na si Perena, kaya nandun na sa heat lang para mainitan at ma-digest niya kaagad yung kinain niya.
So, ito naman si ano. Dito tayo kay ano. Kay Milky. Pero, ano natin, kunin natin yung mga ibang dubia na nagtago sa sulok-sulok. Pinakamaliit ko si ano, ito si Milky, pero magka-age lang yan. Si Milky sa si Mocha. Tapos si dark red natin, si Perena, 1 month old yung pagitan nila. Maganda sa dubia mga kaswabe, ano, pang everyday pwedeng pang everyday diet to, lalo na sa mga bago pa lang na ano, na bearded. Ang pang once a week lang is yung mga high protein katulad ng superworm, mealworm, yan, pang once a week yun. Pero never ko pa sila napatry ng superworm or mealworm. Laging dubia lang talaga sa vegetable, malunggay, ganyan. Yun pa lang ang napapatry ko. Ito ka. Hay ka muna. Gusto sinusubuan to eh. Hindi na. Milky. Hindi pa siya busog. Ay, hindi pa siya ano, masyado gutom. Mag-basking pa yan. So, iiwan na lang muna natin to dito. Mamaya-maya, ubos na yan. Magugulat na lang tayo. Magugulat na lang ako. Wala na. Ubos na. Nagbabasking na sila. Focus natin yung camera. Yan, nagpapainit na sila, nagbabasking sa heat lamp natin kasi para mabilis ang panunaw nila, kaya maya-maya gutom uli sila dahil maganda yung heating ano natin, area. Heating lamp. Ayan sila. Ito si Milky. Hi Milky. Mocha. And Perena. Itong si Milky, male po to, lalaki. Tapos ito si Mocha, babae. Yung dark red natin, si Perena, is babae. Nasa isang enclosure muna sila kasi hindi pa naman sila territorial. Saka hindi pa kasi ako nakakabili ng panibagong enclosure nila. Hindi naman biro yung enclosure, mahal yung gantong enclosure. Mamaya lahat sila magbubukahan na ng bibig. Normal lang po yung pag bumubuka yung bibig nila, nagre-release sila nag-exceed na heat sa katawan nila. Saka kagandahan sa malaki ang tank na o enclosure na ganito, may option sila na pag ayaw na nila ng masyadong mainit, pupunta sila sa cold area, which is yung cold area natin is nandoon yung UV rays nila. Nagbababad naman sila sa UV rays. Busog? Gusto nyo pa? Pag nagpapakain ako twice a day, isa sa umaga, isa sa hapon. Yan, pag nag-aano rin ako, kapag nagna-natural sunlight ako ng basking sa labas, twice a day din, isa sa umaga, isa sa hapon.
Ayan guys. Tapos ito nga pala yung ano, yung setup natin. Diyan. Pag matutulog na sila, diyan nila hilig magpunta. Diyan sila natutulog. Yung iba may nagpuna sa akin na masyado daw mataas, baka malaglag. Ang akin, sa wild, mas gusto nila na nagka-climb sila ng mataas. Yun ang mas trip nila. So, kasi hindi naman sila pupunta dyan kung hindi nila gusto. So, lalo na sa wild, di ba? Sa wild na sa mga tataas na punos talaga sila. Ang bubukahan na bibig nila. Tapos, ayan. Ito yung enclosure nila. May sarili siyang thermostat. Mag-auto shutdown kapag naka 35 Celsius na. 35 ko lang nilagay kasi doon lang naman. Tapos, lilipat sila sa kusay pag ayaw na nila masyado mainit. Tapos, magbubukas uli siya kapag 32. Tapos yung diet nila is Dubia Nims, di ba? Hinahaluan ko yan ng vitamin D3. Tapos hinahaluan ko rin ng reptile vitamins once a week. Pero yung D3, calcium D3, ano yun, every day kong binibigay. Kasama sa Dubia, parang french fries ginaganon ko. Ayan. Ganyan sila pag busog na, nandiyan sila sa basking area. Para natadigest ka agad nila yung kinain nila. Hello. Hanggang dito na lang muna, swabs. Update ko kayo sa next natin. Salamat.